Una po sa lahat, magandang araw po sa ating lahat, no? Tanong ko lamang sa inyo, ano bang gusto nyo makamit dahil ngayon po ay bare months na? Ano bang gusto nyo makamit? Madaming pera. Madaming pera. Ikaw naman. Pag-ibig. Wow, pag-ibig. Okay, ito tanong ko lang sa inyo. Ano bang pinaka nakakatakot dito sa tatlo nito? Pag-ibig, utang sa pera, o kamatayan? Ano kaya sa tingin nyo pinaka nakakatakot para sa inyo? Para sa akin, ang pinaka nakakatakot ay ang pag-ibig. Pag-ibig, ikaw naman? Para naman po sa akin ay kamatayan. Kamatayan. Sige, mukhang baliktad. Ikaw, bakit pag-ibig? Kasi po, pwede po tayong maloko ng isang tao nang hindi po natin alam. At malalaman lang po natin yon pag tayo na pong nakakita or may nakakita pong kaibigan. And para pong masasaktan po, para pong madedepress pag may nalaman pong ganun. Kontindi niyan. Ikaw naman, ba't ka natatakot sa kamatayan? Kasi po, naawa po ako sa mga maiwan ko pag ako'y namatay. I see. Okay, halimbawa lamang. Halimbawa gusto mong mabuhay ng mahaba. Ilan pa kang years gusto mong magtagal dito sa mundo na to? Siguro po hanggang 80 years old lang. 80 years. Ikaw naman? Mga 70. Okay na yun. Wait lang. Ayun yung 100 years? Ayoko po. Kasi po, Bakit? pag tumanda na po kasi, magkakasakit. Para pong papahirapan lang po natin ang pamilya talaga? po. Sa mga bayarin, gano'n. Oo. Ikaw naman, okay sa'yo 100 years? Hindi po. Ayaw mo din. Nahihirapan, Kasi no? mahirap po. Pero alam niyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito sa mundo na to? Hindi po. Ikaw? Hindi rin po. Yun nga ang problema, no? Huwag naman sana, biglang sa gitna ng interview, biglang tayong bagsakan dito ng poste na ito. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Biglang. Yeah, relax lang. Di ba tinatakot, ha? Huwag naman sana, biglang sa gitna ng interview, biglang tayong bagsakan itong mga puno dito. Huwag naman sana, biglang tayong tamaan ng kidlat. Huwag naman po sana. Huwag naman po sana tayo tamaan ng ligaw na bala. Okay, bakit po? Bigyan ko lang kayo ng mabilis lamang na tanong, no? Kayo ba mahilig magbasa ng social media? Yes po. Ikaw? Yes po. Mahilig ka rin kayo magbasa ng balita? Yes po. Mm. Lalo na po pag chismis. Chismis? Wow, patay tayo dyan. Ikaw? Ganun din po. Ganun din. Tanong ko lamang sa inyo, familiar ba kayo sa balita nung nangyari noong September 10 sa Amerika kung saan yung isang lalaki, nagdedebate lamang at siya ay binaril ng sniper? Familiar kayo doon? Opo, si Charlie Kirk po. Ikaw, kilala ka nun? Ako pa hindi po. Hindi pa. Ano masasabi mo doon sa nangyari? Sa tingin mo, solusyon ba ang bala para lang ayusin ang hindi pagkakaunawaan? Para sa akin po, hindi po. Kasi wala pong tao na need mamatay para lang po malaman na, kunyari po, talo po sa debate. Hindi po kailangan na may mamatay na tao. Ikaw naman. Ano po yan? Sa tingin mo, solusyon ba ang bala para lang ayusin ang isang problema? Ay, hindi po. Dahil? Kasi bakit ka po papatay kung pwede naman po pag-usapan ng maayos? Kayo ba, tanong ko lamang, naranasan nyo ba kunwari hindi kayo nagkakasundo sa isang tao? Naranasan mong magalit? Hindi kayo Opo. nagkakasundo? Opo. Ikaw? Opo. Naranasan nyo na ba ang parang gusto mo nang, gananin mo na yung tao, hindi pa naman? Medyo po. Medyo. Pero sa isip lang, hindi mo talaga siya gagawin. Hindi di naman ba? po gagawin. Yun kasi ang problema, bigyan ko kayo ng mabilis na kwento, no? Maaaring narinig lang natin itong pangalan si Charlie Kirk dahil sa kanyang nangyaring insidente na without knowing ay yan pala mangyayari. Siyempre kahit po tayo nasa Pilipinas man, hindi ibig sabihin nun ay wala nang pakialaman tao. Kasi delikado yan, imagine mo, simple lamang hindi nagkakunawaan, babariling ka na lang ba, kunwari, di ka nagkasundo, biglang pagtalikod mo, gano'n na kaagad, di ba? Grabe. Kasi parang sa kalaman nyo po guys ay ganito. Matagal na po kasi ginagawa ni Charlie Kirk po yan, isang 31 years old na activist, conservative activist, na kung saan kaya siya kilala dahil sa kanyang mga matitinding mga paniniwala niya. Pero hindi siya talaga artista or influencer. Kaya lang siya mas nakilala dahil pumasok rin yan sa politics sa pagsusuporta sa right o yung tatag na conservative. Ang problema ko kasi po dito, syempre maaari may mga taong hindi sila sanay sa ganong pananalita na parang sobrang manghang, sobrang matindi, pero may mga taong gusto nilang ganyan ang kanilang debate. Normal lang sa kanya bumisita sa mga university, normal lang yan sa kanya. Ang problema po kasi, may isang lalaki na ang pangalan po ay si Tyler Robinson, which is siya po ang kinikilalang suspect dahil sa issue lamang na hindi niya naunawaan ang pagkakasundo sa isang debate. Pinalaki siya ng mga magulang na maayos.
Actually, napatalino daw tong tao na to. Siya daw, according sa balita, nakakuha siya ng mahigit $30,000 na full scholarship. Sa tingin mo, pag ikaw nagkaroon ng ganyan, gaganahan ka mag-aral. Opo. Ikaw. Yes po. 4 years yun. Alam mo kung anong kanyang course na titik niya dapat? Ano po? Civil engineering. Pero ano nangyari sa kanya? Dahil sa Amerika po kasi uso ang mga maling mga kaisipan at etc., siya po ay madaling mapaniwala. At ang nangyari tuloy, nung nakilala niya yung tao na yan, yung si Charlie Kirk, buibisita na talaga, mainit na talagang ulo niya doon sa tao na yun. Kaya ito pa matindi pa. Dahil doon sa nangyari na yan, pumasok pa yan sa mga tinatawag na chat group. Familiar ba kayo sa Discord? Opo. Meron ba kayong mga Discord? Opo. Nagko-call po kami every night. O mga ganon. Ito kasing tao na to, pumasok siya sa isang very extreme na grupo na puro ang mga idea ay mga labas sa katotohanan. Sa madaling salita, doon siya natuto na isipin niyang patayin yung tao na yun. Doon siya in-encourage na bumili ng baril at talagang sa age na 22, kasi normal lang po ang pagkakaroon ng baril sa Amerika. Self-defense lang po. Pero syempre dito sa Pilipinas, di tayo papayag basta-basta yan kasi alam nating mayroong maaring mangyari hindi maganda. Diba? Ang punto lamang po dito, to cut it short, sa isang lugar sa University of Utah, kung saan doon lang pala magtatapos ang buhay ni Charlie Kirk. Ordinaryong araw lamang yan. Pero siya, walang kaalam-alam. Na kung saan, napanood ko po yung video na yan, ay grabe po yung nangyari. Ang punto lamang, makita natin, huwag naman sana mangyari din sa atin na maaaring hindi pagkaunawaan, eh biglang ganun na mangyari. Kasi walang kalaban-laban. Sa tingin mo, isa bang ginawa ba ng isang kriminal ay isang duwag na paraan? Kasi binaril na lang niya yung tao, hindi man niya hinarap eh. Para sa akin po, opo. Kasi po kung may problema po tayo, kausapin po natin yung tao. Hindi po violence yung sagot para po yung problem. Ikaw? Sa tingin ko po opo. Kasi po, hindi po solusyon na pumatay ng isang tao sa malit na problema lang. Yun nga. Pero ang punto lamang po, hindi dapat tayo ma-discourage kung tayo po ay gusto nating ibahagi yung ating nalalaman. Dahil ang debate naman po, dinisenyo yun para magkasundo kung saan hindi nagkakasundo. Pero syempre, maaaring familiar na kayo kasi nakikita nyo na yan sa Facebook, nagba-viral na kanya mga debate. Pero ang punto lamang po, ito na yung nagiging pangyayari na hindi talaga maging solusyon yan. Lalong may mga taong handa mamatay, dahil ibig sabihin pala, yung sinasabi ata pala ng tao na namatay, maaaring totoo. Kasi mo binaril di ba? Kung hindi ka natatakot doon sa sinasabi niya, di ba, harapin mo lamang. Anyway, may iba na ng konting tanong. Sa tingin nyo kaya, mahirap ba magmahal ng isang tao sa panahon ngayon? Opo, kasi po uso po ang cheating issues. Pati po madami pong tao na mas pipiliing madaming karelasyon po. Ay, ikaw naman. Opo. Ganun Kasi din. po, na-experience ko din po yung maraming yung Oo. namahal ko. I see. Sa tingin nyo, patas ba ang buhay o hindi patas? Hindi po patas. Ikaw? Hindi rin po. Bakit kaya hindi patas? Kasi po, binibigay po natin yung lahat-lahat sa isang tao. Tapos, gaganunin lang po tayo para pong wala lang po lahat yun sa kanya. Sa akin rin po, hindi po patas ang buhay. Kasi maraming krimen ang hindi nabibigyan ng hustisya. I see. Pero ganito, kunwari bigyan natin to ng mas mabilis na halimbawa. Kunwari meron tayo kukuparang dalawang tao. Huwag kayong mag-alala, wala kang kinalaman dito dahil nagkataon dalawa lang kayo. Isang mabuti at isang masama. Yung mabuti, okay siyang pakisamahan. Green flag siya kasi okay siya. Maraming taong lumalapit sa kanya. Ang problema, yung pagiging mabuting tao niya, may nangyayaring ganitong kapalit. Siya yung laging sinasaktan, siya yung laging inaapi, siya yung iniiwan sa ere, at madalas ay heartbroken pa ang mga mabuting tao. Versus yung masamang tao, masama na nga yung ugali nila, kitang-kitang pagiging masama, pero ang daming kaibigan. Marami pa doon, nagkakajowa pa, kahit ang sama na nga ugali, kitang-kita ng red flag. At ang ginagawa nila ay sinasaktan nila ang mga mabuting tao. Simple naman tanongan sa inyo, napapansin niyo ba yan sa totoong buhay? Opo. Ikaw? Yes po. Bakit kaya ganun ng mga tao? Parang, sa panahon po kasi ngayon, parang mas gusto po nila yung bad boy. Parang ganun po. Gusto ng bad boy. Sa panahon po kasi ngayon,
Sa tingin mo, ba't kaya ganun mga tao? Siguro po yung interest. Interest sa isang Ay, yung tao. interest lang talaga, no? Naawa ba kayo sa mga mabubuting tao? Yes po. Kasi po, tinetake advantage po nila yung taong yon. Ikaw naman. Ganun din po. Sa tingin nyo, karapat dapat silang mahalin yung mga mabubuting tao? Yes po. Ikaw? Diba? Ang problema, ito yung problema. Kung saan, di ba, noong tayo ay tinuruan para tayo maging mabuting tao, di ba, isabihin, maraming taong lalapit sa iyo. Kasi ibig sabihin namang, mabuti ang pakikitungo sa iyo. Pero ito ang problema. Sa panahon ngayon, ang pagiging mabuti ay parang nagiging masama. At ang pagiging masama naman, ay parang nagiging normal sa lahat-lahat. Napapansin niyo ba yun? Yes po. Ikaw napansin mo? Pero hindi ibig sabihin nun, kung ano pong nauuso, ay yun ang gagayahin lahat-lahat. Nakakalungkot lang isipin na hindi na po nakokontrol ngayon sa panahon ngayon ang mga ganyan. Kaya feeling ng maraming tao, hindi patas. Feeling ng iba, ay wag mo nang mamuhay sa tinatawag na black and white lang daw. Hindi naman yung ganun eh. Kailangan pa rin meron ka ring black and white. Ibig sabihin, kailangan sa tama ka taga pupunta. Hindi ka pupunta sa mali. Kasi ang kapalit na doon, kapahamakan. Diba? Ang punto lamang po dito, nakakalungkot ang isipin dahil marami talagang nangyayari dahil nagbabago po ang henerasyon. Pero hindi ibig sabihin nun, gagayahin natin kung ano ang nauuso talaga. At para mas naintindihan natin, sundan niyo po itong mga katanungan na to. Tanong ko naman sa inyo, kayo ba isang mabuting tao po? Nasa middle lang po. Sabihin na kagad, ikaw? Yes po. Ano yan? Siguro po yes po. Yes. Okay, so from 1 to 10, bagamat nabanggit mo middle, 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan niyo po ilagay sa inyo from 1 to 10? 6. 6. Ikaw? 7 po. Ganun. Okay, para sa inyo, ano ba ang naiisip niyo pag narinig niyo ang mabuti? Para pong soft person, din pong mabuti. Ah, Mabuti soft person. Okay. Ikaw naman, Pagbigay po sa lahat. mapagbigay. May ba yung magbasa ng dictionary? Dati po. Dati, ikaw naman? Hindi po. Hindi pa. Pero nagsasearch naman kayo kay Google pag hindi nyo may isang salita. Yes po. Ikaw? Okay, bigyan ko ng konting trivia, no? Sabi sa dictionary po, para daw masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw walang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Sabihin sa ugali. Ngayon, tingnan natin ito mga mabibig sa tanong kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Yes po. Yun ang problema. Lahat po tayo guilty kasi yan po matututo isang bata ang magsinungaling. Kaya tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, hindi mo nang binalik, or nangopya ka o nagpokopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong halaga? Yes po. Ikaw? Yes po. Imagine nyo kunwari, nandiyan yung police station sa Di Calayon, kunwari lamang. Ubus talaga tayong lahat. 99 siguro percent. Kasi ata natin, naranasan na tayo mangopya o magpakopya. Or magnako ka lang ng maliit na bagay. Ibig sabihin lamang yan, pag nakita nila tayo gumawa ng ganyang akto, masasisira talaga yung ating karakter. Isipin nila, hindi tayo mapagkatiwalaan, di ba? Kagaya sabi nyo, trust issue. Yun yung totoo eh. Paano tayo mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay kung sa malaking halaga? Kaya tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Yes po. Ikaw? Yes po. Nawawala ba inyong stress pag kayo nagagalit? O lalong tumitindi po? Lalong tumitindi po. Ikaw? Lalo rin pong tumitindi. Siyempre, halimbawa, kunwari, sinasaktan kayo, kunwari isang tao. Siyempre, kalau ko naman sabihin, hindi ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo nang manuntok ng tao, pero sa isip lamang. Hindi mo talaga siya gagawin. Yun nga lang, hindi man tayo nakapatay ng tao, walang dugong lumabas sa katawan ng tao, pero nakapatay naman tayo sa puso ng masasakit na salita. Kaya ang totoo talaga, lahat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit yung minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Minsan lalakad kayo, bigla kayo nadulas, napa-OM, alam nyo na po yun? Opo. Ikaw. Opo. Tanong ko lamang sa inyo, mahal nyo ba mga nanay nyo? Yes po. Yes po. Halimbawa, kunwari nagpapalipas kayo ng oras dito, kunwari lamang, and suddenly, may gumagalaw dito mga lamok, kaya minsan kunwari nangangati tayo, di ba? Magugulatin kayo. Kunwari, napalo mo at parang nasaktan ka ng malakas. Na aksidente mo napalo, kunwari. Instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit mo ay pangalan ng nanay mo na wala siyang kinalaman at sinampal mo ng sarili mo dahil may dumapo lamang na
na lamok lamang. Yung OM, instead na pangalan ng Diyos, ay pangalan ng nanay mo. OM, insert mother's name. Okay lang ba yun? Panggulat lamang? Hindi po. Ikaw, Hindi rin po. bakit po ya? Kasi po parang dinidisrespect po yung magulang, yung nanay po natin. Ganun po. Ikaw. Ganun din po. Siyempre, tama. Kasi kaya hindi natin kaya gawin yan kasi mahal nyo ang mga loved ones nyo. Pero sana, gayon din yan sana sa Panginoon. Yun nga lang, ang problema po kasi, kung tayo po ay may respeto sa loved ones natin, dapat sana ganyan sa Panginoon. Kasi imagine mo, ang ganda-ganda itong tanawin na to, tapos bigyan na natin i-curse ang pangalan ng Panginoon nang walang kinalaman. Ang tawag kasi doon ay blasphemy o pambabastos. At lahat po tayo dito ay guilty. Ngayon, lilinawin ko po sa inyong dalawa, lilinawin ko po, hindi ko sinisiraan, hindi ko hinuhusgahan. Kasi yung tanong na yan ay tanong po ng lahat sa atin. Parang salamin yan, para malaman kung talaga tayo mabuting tao. So, halimbawa, kung tayo po mamamatay, hindi to pananakot, at haharap tayo sa tinatawag daw na judgment day sa Panginoon, base sa ating katanungan kanina, kayo ba'y guilty o innocent po kayong tao? Guilty po. Ikaw. Guilty rin po. Saan kayo halimbawa pupunta pag kayo'y namatay? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Sa impyerno po. Kasi po, napakadami ko na pong kasalanan na nagawa. Ikaw? Pero po, 50-50. 50-50. Okay? Pero kayo ba'y nag-alala na maaari doon tayo lahat sa impyerno pupunta? Likely. Pwede po. Opo. Ikaw? Para sa akin po, hindi po lahat ng tao mapupunta sa sa impyerno. Kasi Bakit? po, tuwing po kasing nagdadasal tayo, nagsa-sign of the cross, para pong, ang sinasabi po, para pong nawawala na po, inaalis po yung sins natin. Okay? Pero parang ganito lamang yan. Halimbawa, kunwari may isang criminal, kunwari. Halimbawa siya ay nagnakaw siya ng pera sa bangko. Dinala siya sa pulis. At ito mo sasabihin niya sa judge. Sasabihin niya, Judge, guilty po sa nagawa ko pong kasalanan. Bagamat alam ko po ay may mapupunta talaga sa kulungan o mukhang 50-50. Pero alam ko naman po ako po ay parang nagsisisi. Sabihin natin siya ay nagdadasal na. Pwedeng gano'n na sabihin niya. O sabihin niya, nagsasign of the cross na. Parang ako na sabihin niya sa korte. Ang sasabihin pa rin ng judge, yes, dapat kang magsisi, dapat kang patawarin sa nagawa mong kasalanan. Pero ang ending, kailangan niya pa rin pagbayaran, kailangan pa rin siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Tama po. Ikaw, tama po ba? Yes po. Ngayon po, yung sinasabi ko po kasi, parang ganyan din ang sinasabi po ng Bible. Sabi kasi sa banal na kasulatan o salita ng Panginoon, ang mga tao pong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, o iba pang mga nagawang kasalanan, lalo na sa 10 utos ng Panginoon, magaano mabigat, ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple naman tanong ko lang sa inyo, tingin nyo, kayo ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Bible na maaaring kayo pong dalawa ay sa hell mapupunta, pero hindi lang kayong dalawa, lahat po tayo, base po sa sinasabi ng Biblia. Kayo ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Bible? Yes po. Yes rin po. Ano man po mangyari, dapat tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, nananahimik lang ata kayo, umikot lang po kami dito at binigyan ko kayo dito sa interview. Pero don't get me wrong po guys, wala ko kaming masamang intensyon, nagmamalasakit po kami sa lahat ng interview namin. Kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. And speaking of death, ito po yun. Mahal niyo po ba sarili niyo? 50-50 po. Hindi na kaagad. Mahal ko po. Ano, 100%? Ako, 80 na. So kunwari may nagawa kang kasalanan, mababawasan lalo. Opo. Nako, ikaw. Opo. Naiintindihan ko. Tayo ba'y perfectong tao? Hindi po. Ikaw. Yun nga ang problema, hindi tayo perfectong tao. Pero ito naman yung problema. Marami kasing tao, pag nalugmok po sa kasalanan, feeling nila wala nang kwenta. Feeling nila para daw silang basura na. Feeling nila, tatalo na lang sila sa building. May mga tao pong ganun. Pero lahat po tayo talaga magkakamali. Pwedeng segundo. Hindi ko nga alam, baka may ginagawa na kayong kalokohan sa utak nyo. Sino mas nakakaalam lang? Diyos lang po nakakaalam yan. Sa sobrang taas sa standard ng Panginoon, lahat ng galaw natin, maaaring may mga mali na tayong ginagawa sa mata ng Panginoon. At bagamat nakakapag-alala talaga yan, syempre alam natin, ang hustisya ng Panginoon ay talagang mabigat. Kasi sabi sa Bible, pag po tayo namatay, judgment day na po naghihintay sa atin. Lahat.
titingnan po ang lahat ng ating mga ginagawa nung tayo nabubuhay. Hindi lang sa mabuti, pati masama. Ang masakit lamang po dito, yung ating nagawang kasalanan, hell po talaga ang nag-aabang talaga sa atin. Kaya ang totoo, wala talaga tayong pag-asa. Pero, bagamat nakakatakot po yan, pwede po magbago dahil lang dito sa isang salita na to. Naging salitang mercy, M-E-R-C-Y, Yes po. ikaw. Yes po. Ano po sa Tagalog nun? Nagsisimula sa letter A Hindi ko po sure. at nagtatapos sa letter A. A and A. Walang, Hindi mo sure? hindi ko pa alam. Sirit na? Okay. When you say po mercy sa wikang Pilipino po ay awa. Awa. Kayo ba hinahingi ng awa sa araw-araw? Hindi po. Hindi masyado. Ikaw? Hindi po masyado. Minsan. Minsan. Ganito lamang yan. When you say po mercy o awa, yan po ay paghingi ng tulong sa Panginoon. Yung parang inamin natin tayo po'y mahina. Inamin natin tayo po'y makasalanan. At kung gulong-gulo na yung ating buhay at ating isipan, isusuko natin yan sa Panginoon, humihingi ka ng awa. Humihingi ka ng tulong. At hindi yan kahinaan. Kung hindi, yan po ang kailangan po yan kasi kung walang mercy, talagang walang pag-asa, hell po ang naghihintay talaga sa atin. At dahil po sa mercy na to, alam ng Diyos kasi ng kanyang awa para hindi tayo mapahama. Pag nangyari yon, hindi na po magbabago ang takbo ng kaso. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po ay makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahama? Pinadala niyo po yung anak niyang si Jesus para po mamatay at matanggal po lahat ng sins. Naniniwala po kayo doon? Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero yun ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuwis po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat-lahat. Nagmamalasakit siya kasi mahal niya ang mga tao. Kaya si Jesus, nung siya naging tao, gusto niya ibahagi ang katotohanan. Ayaw natin ikumpara po kay Charlie Kirk, no? Pero si Jesus kasi, matagal niya pong ginagawa yung ganyang pangyayari. Pero nung siya naging tao, naranasan siya ay torture, siya ay planuhang patayin, siya ay iniwan sa ere, hindi po yan hugot, pinatay pa siya at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Kung saan, anong dahilan? Wala, nagbahagi lang ng katotohanan, ni hindi nga gumamit ng dahas para lang hatakin ang mga tao sa katotohanan. Kung hindi ang tao, kusa na lang sila lumapit dahil nakita nila na importante ang sinasabi ni Jesus. Pero, yun ang problema. Kaya po siya ay namatay dahil yan sa galit ng mga tao. Gusto nilang patayin yung isang tao para lang matahimik. Na hindi nila naintindihan, lalo pang titindi ang katotohanan. Kasi kung bakit maraming tao maniniwala sa katotohanan. Yan yung dahilan kung bakit si Jesus hindi lang siya tao, siya ni Diyos. Kasi alam niya, ang pagbabahagi ng katotohanan ay kapalit ng kanyang buhay. Yan yung dahilan kung bakit siya namatay sa krus, ipinako siya doon, at siya ay nabuhay sa pangatlong araw dahil siya ay Diyos, kung saan nabayaran na po ang lahat ng kasalanan, past, present, and future, at nabayaran na po ang lahat ng kasalanan at pati ang kasamaan. Ibig sabihin, wala na po talagang sumpa ng kasalanan. Nabayaran na po ito 2,000 years ago. Kung saan ang kaligtasan po ay wala sa timabuting gawa, kundi nasa biyaya o regalo ng Diyos. Bagamat ang kaligtasan ay sa Kanya lamang, may dalawang bagay po para makamit yan. Una, narinig salitang repentance? Di pa po. Di pa ikaw? Ngayon pa lang po. First time? When you say po repentance, sa Tagalog po ay pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa, pag kayo nagkasakit, gusto mo ba laging gumaling? Yes po. Ikaw? Sa tingin nyo, makapunta kaya kayo dito sa lugar na to pag kayo nagkalagnat? Hindi po. Hindi din. Diba? Hindi. So, pag tayo nagkasakit, gusto mo laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan, at babaguhin ating kaisipan. Like halimbawa, nagnakaw ka ng piso, halimbawa lamang. Siyempre, ang gagawin mo, pag-iipon ka na ng pera, bibili ka ng gusto mo, sa sarili mo ng pera na. Dapat hindi ka na magnanakaw ng kahit anong halaga. Yan yung pagsisisi. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa tayong dalawang bagay na yan, ay pwede patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron na pong buhay na walang hanggan.
So, bago po umalis, meron na ako mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Yes po. Yes po. Pag-iisipan niyo po ba ating napag-usapan po? Yes po. Meron ba yung Bible sa inyong mga bahay? Nawawala po. Nawawala, naku. Yung sa lola ko po. Pero nagbabasa naman kayo niyan, araw-araw. Gato lamang yan. Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kukuha po ng pagkain. Kain po. Di ba? Araw-araw. Kasi kung hindi, magkakasakit po tayo, no? So, pag po tayo ay nagugutom, kakain tayo kasi kailangan natin po ng lakas. At sana ganyan din po yan sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat-lahat. At kaya tayo dito sa mundo na to ay para makilala natin ang Panginoon at siya malugod natin habang buhay. So, summarize lamang bilang pagtatapos, ang masamang balita, lahat tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po taga tayo ay sa impyerno pupunta. Hustisya ng Panginoon sa ating lahat-lahat. Pero mabuting balita, maraming maliligtas, hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda po kung tayo maliligtas, kung talaga tayo ay nagsisi po sa kasalanan, repentance, at nanampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Kasi pag nangyari po yan, ay tsak pwede patawarin ng Panginoon, bibigay tayong bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagdadaan natin, mayroon pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, mayroon pong buhay na walang hanggan. Na kung saan, ang mabuting balita ay ang Panginoong Hesukristo lamang sa Kanyang buhay. Ibig mabuting balita yan sa lahat yan ng tao, ano man ang antas mo, ano man ang kategory mo, ibig sabihin may pag-asa kung makita natin po ang Panginoon Hesukristo sa ating buhay. So maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala po. Wala rin po. So kung wala ng katanungan po, ako po yung nagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo. Stay safe po. God bless po sa inyo. And happy Burmans po sa inyong dalawa. Thank you po. Salamat po. Thank you din po. Salamat po.